灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Punong Ministro, nauunawaan kita. Pinasok ng masasamang tao ang kabahayan nyo at nanunog pa. Kaya ngayon tinutugis nyo sila. Ibig sabihin, masyado na kayong abala. Abala sa bahay, abala sa palasyo. Ayoko nang dagdagan ang alalahan ninyo. Yung pagdukot na nangyari, ipaubayan nyo na kay Jiang Hen yan. Kung yun ang inyong kailingan, kamahalan. Nga pala. Sa pagsisiyasat ni Jiang Hen yan, kailangan niya ng tulong. Para mahuli ang dumukot, kailangan ng mga kawal. Tiyak gagastosan natin sila. Kaya yung pondong hinihingi niya, pahintulutan mo na. Kamahalan! Ibang usapin ang paghuli sa kriminal sa pondo ng sandataan. Punong Ministro. Makinig ka. Sino sa ating dalawa ang hari? Ikaw ba? O ako? Anong gusto mong mangyari? Pangunahan ang hari at pamahalaan ang buong Taiwan. Iniisip mong iyon ang dapat? Dahil tinulungan mo akong maging hari. Alalahanin mo, sa Taiwan, hindi lamang ikaw ang may kapangyarihan. Kahit sa usapin na sandataan, may iba kang kahati. Maraming salamat, kamahalan. Mukhang pagod ka na. Umuwi ka na at magpahinga. Ngayon din, kamahalan. Bagong ulat! Kamahalan, ang dalagang si Yuwenzi, natagpuan na ng mga kawal dun sa labas ng palasyo. Nasaan siya? Kamahalan, nasa labas po siya nitong bulwagan, kaya lang hinimatay siya. Kaya kasama niya tagapaglingkod niya. Papasukin niyo siya. Opo. Papasukin ang dalaga! Anong nangyari? Kamahalan, nung dinukot si Binibining Yuan, hinabol namin ng mga salarin. Ngunit pagdating nila sa lawa, napansin nilang mali ang dalagang kanilang nakuha. Kaya bigla siyang itinapon sa lawa. Hindi po biro ang paghihirap na dinanas niya. May ganung pangyayari.
Tumawag kayo ng manggagamot! Kamahalan, napakabuti nyo. Punong Ministro, ang dakilang si Zhong Yue, hindi ba't panauhin niyo siya? Opo. Siya ang manggagamot na ipatawag niyo. Mabuti nang kilala niyo ang titingin sa inyong inaanak. Tama, kamahalan. Tama po kayo. Kamahalan, ang husay niyo magpanggap na galit sa takot ni Chichen. Nautal siya sa pagsasalita. Mukha ba ako nagpapanggap lang? Ginalaw nila ang tao ko. Lingid sa kaalaman ko. Totoo palang galit siya. Kung hindi ko siya tinulungan, hindi siya magiging hari. Lumayas ka! Pinagalitan niya ako sa harap ng mga opisyal. Ginamit pa si Xiang Henyan. Sino ba siya sa akala niya? Huminahon po kayo. Tau-tauhan lang siya na ginawa kong hari! Wala pong duda. Tama, wala siyang silbi. Pero sa bayang ito, ang hari ang masusunod lagi. Anong ibig mo sabihin? May karapatan siyang maging hari? Hindi po. Meron nga. Dahil mula siya sa mga Xuanyuan. Para maabot ko ang tagumpay, kailangan ko magpigil ng pansamantalang galit. Kung tutusin, hindi ganun kasimple ang nangyari kanina. Ano pong hinala niyo? Ang nagpadukot? Si Xuan Yuanmin? Ganun na nga. Siya nagpadukot kay UNC para maaari niyang ibintang sa akin yun. At ang pondo para sa sandatahan, maibigay niya kay Xiang Henyan. Ibig sabihin ka doon katuso ang hari. Hindi lamang siya tuso kundi mapagmataas din. Sa takbo ng mga pangyayari, may palagay akong hindi siya madaling maimpluwensyahan. Pero may tao kayo sa palasyo. Sa kaganapan sa palasyo, nakukuha ko na yun kay Cao Cheng. Pero mas malalim na kaalaman, hindi. Dapat humanap ng paraan upang mabantayan mabuti ang hari. Opo. Hudaga! Hudaga! Kamahalan! Yung anak-anakan ng punong ministro dinukot daw ng isang dalubhasang mandirigma. Aminin mo na, ikaw yung mandirigmang yon at gusto mong iligtas si Fuyao, di ba? Kamahalan, si Fuyao, nasa na? Oo nga. May iba siyang binabalak. Layunin niya makapasok sa palasyo. Pero bakit? Mapanganib doon, di ba? Kakayanin ba niyang mag-isa? Mahirap pumasok at lumabas sa palasyo. Pero matalino si Fuyao. Kakayanin niya yon. Isa pa, binago mo na ang mukha niya. Hindi siya mapapahamak. Ba't ka nagbabalot ng gamit? Marami pa akong gagawin. Binala ko iligtas si Fuyao dahil sa kabutihan niya sa akin. Ngunit iiwan ko muna ang Taiwan. Hindi ko na kailangan mag-alala kay Fuyao. Kaya iniisip kong umalis na agad. Ito ang mga ginto. Kunin mo na. Magagamit mo ito. Salamat, Hudaga. Alam ko na. Pag alis mo, sasama na kami. Bantayan natin ang isa't isa. Wag na. Bakit wag? Pinunong yun. Si Ginoong Zhong Yue. Tulog po siya. Hindi maaaring abalahin. Gising ako. Ginoong yun, anong sadya mo sa akin? Ang inaanak ng punong ministro, dinukot kaninang umaga. Ganun ba? Siya rin ba yung nakaligtas sa sunog? Siya nga. Mabutit na iligtas siya. Pero bahagyang nasindak. Maaari mo bang tingnan ang lagay niya? Dahil ikaw ang humiling sa akin, tiyak na matutuwa akong pagbigyan ka. Xingfang, kunin mo ang mga gamit ko. Opo. Hanggang dito ka na lang. Kaya lang, Kapag nasabi ko na ayoko nang ulitin pa. Hudaga, mahabang lalakbayin mo at mapanganib pa.
Hindi ako mapapalagay kung mag-isa ka. Dahil mapanganib ang lalakbayin, hindi kita mababantayan. Pag sumama ka, pabigat ka lang. Hindi ako... Ang pupuntahan ko, hindi mo dapat puntahan. Alam kong nag-aalala ka para sa akin. Kaya nagkukunwari kang galit at naiinis. Kaya para kang torong nanlilisik ang tingin. Hindi mo ba kayang maging mabait sa akin? Sa Tianshao, sa Taiwan, walang dapat makapansin na umalis ako rito. Dahil pag may nakaalam, hindi mo na ako makikita. Sige, Wutaga. Hindi ko sasabihin sa iba. Huwag ka mag-alala. Dito sa Taiwan, walang katiyakan ng lahat. May banta ng kaguluhan. Pag alis ko, wala nang titingin sa'yo. Kapag mapanganib na rito, umuwi ka na sa Chongye. Huwag mo akong hintayin. Sa loob ng 6 na taon, naglalakbay ka na kasama ako. Kaya wala akong hindi kakayanin. Paalam. Ha! Yung mga ubahang nanunog dito, anong balita sa kanila? Nahuli na namin kinabukasan, pati mga kasabwat nila. Sino mga pangahas na yon? Ang lakas ng loob nila. Mga tulisan, mga pangkaraniwang magnanakaw lang. Hindi ko alam kung anong naisip nila at pinasok ang bahay ng punong ministro. Kahapon, pinapatay na sila ng punong ministro. Patay na sila. Oo. Dahil ang patay, hindi na makakagambala pa. Ang swerte ng punong ministro. Malinis ka magtrabaho. Malalim na ang gabi. Bakit naparito ka, Ginoong yun? Maaari ba kitang makausap? May tinutugis kaming 2 masamang loob kanina. Yung isa madaling makilala dahil sugatan siya. Kung papayag ka, maaari mo bang ipakitang kaliwa mong balikat? Tama ang hinala mo. Ako ang hinahanap mo. Ihaharap kita ngayon sa punong ministro. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ako umamin sa iyo agad? Hindi ko kailangan malaman. Pagharap mo sa punong ministro, doon ka magpaliwanag. Ika-4 ng Hulyo, ang tunay na araw ng kapanganakan mo. 19 na taon ka na. Anong sinabi mo? 5 taon ka nang kinupkop. Sabi ng dating katiwala kay Chijen, pamangkin ka raw niya. Pero bakit niya sinabi sa iyo ang tunay mong kaarawan bago siya namatay? Huwag mo rin daw ipagsabi yun sa iba. Lalo na sa amain mo, si Chijen. Subukan mo maging pangahas ngayon. Ilang taon mo nang inaanam ang tunay mong pagkatao. Anong natuklasan mo? Paano mo nalaman ang tungkol doon? May alam akong kwento mula sa nakaraang panahon na may kinalaman sa pagkatao. Kung may oras ka, maaari kong sabihin sa iyo ang buong kwento. Kilala mo ba ang dating prinsipe? Si Prinsipe Wenyi. Pinarangalan siya noon sa husay niya sa digmaan. Pero naging ganid siya sa kapangyarihan. At tinangkang agawin ang trono ng Taiwan. Pinapatay siya at ang buong angkan niya dahil sa ginawa niyang kataksilan. Lahat ng taga-Taiwan
alaman tungkol sa bagay na yun. Paano kung sabihin ko sa'yo na malayo sa katotohanan ang alam ng lahat? Nung nakilala ng mundo si Prinsipe Wendy, kalakasan nun ni Haring Renzo, magiting at mapagkawang gawa ang prinsipeng tagapagmana. Tanging ang prinsipe lang ang ginagalang ng mga taga-Taiwan at hindi si Haring Renzo. Bukod doon, may mga tampalasang nanila sa kanya. Unti-unting naging mapanghinala sa kanya ang hari. Hindi niya matanggap na nadaig siya ng prinsipeng tagapagmana. Tapos ang traitor na yun gumawa ng paraan para mapagbintangan ng prinsipe na nagtaksil sa bayan. Ang nag-traitor sa kanya ay ang dati niyang matalik na kaibigan at amain mo. Ang mapagmataas at makapangyarihang punong ministro ng Taiwan na si Chije. Walang hawa nilang pinatay ang pamilya ng prinsipe. Inakala ng lahat na nalipol na ang buong niyang tangkal. Pero hindi niya alam na nabuhay ang dalawang anak niya. Subalit malayo sa takda nilang kapalaran. Ang dalawang anak ng prinsipe may guhit ng tubig dragon sa balikan nila. Sabihin mo, Pinocchio, may kapareho ka bang guhit na kagaya nitong nasa balikan ko? Hindi maaari! Tinalikuran ako at pinabayaan. Ang punong ministro nag-alagad kumupkup sa akin! Nasanay ka ng ituring na amang tampalasang yun. Nakalimutan mo na ang dugong dumadaloy sa'yo. 满天无边， O 孤 sige, 帆在飘 kung sa tingin mo puro kabaliwan ang sinabi ko, 心无依靠 dalhin mo ko at iharap ngayon kay Chije. 直到这年老，这年变化，只需要1秒，天地是怀抱。 Nasa bayan si Ginoong Chun. Nagtitinda ng matamis na bituin. Alamin mo ang totoo sa kanya. Narito na si Ginoong Zong Yue. Binibining Yuen, narito na po si Ginoong Zong para matingnan kayo. Papasukin mo siya. Pasok na po. Hindi ko inaasahang magkikita ulit tayo. Nakikilala mo ko? Walang kumakaway ng ganun kaasiwa, kundi si Fuyaw. Wala nang iba. Sana sinabi mo agad. Nandito ka na rin lang. Sumasakit ang ulo ko. Parang mabibiyak tuwing kumikilos ako. Malamang nasipa ka ng isang burrito. Karayom lang ang katapat niya. Hindi, wag na. Ipapahinga ko na lang. Anong kalokohan naman ang naisip mo? At pinatawag mo ako sa palasyo. Nag-alala ko sa'yo, masama ba? Gusto kong malaman kung buhay ka pa o patay na. Lalapit sa akin ang kamatayan pag hindi ka tumipil. Manggagamot ka, hindi ba? Kahit patay na, kaya mong buhayin. Pero kapag ikaw ang namatay, hahayaan kitang mapulok sa kabilang buhay. Ha? Sobra ka naman. Buti nga hinatid ko yung pinahahatid mo sa akin. Hindi ka man lang nagpasalamat. Ni hindi mo nga ako kinukumusta. Kabilang ka na ngayon sa abay niya. Dapat pa ba kitang kumustahin? Malamang hinikayat ka niya na maging mata niya sa palasyo. Tungkol sa bagay na pinahatid ko, huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga, nakuha niya na yun. Ha? Ang inaalala ko noon ang kaligtasan mo. Sinalo mo yung palaso na para sa akin, kaya syempre, nakukonsensya naman ako. Isipin mo ha, kinapunong ministro, may panganib ang bawat sulok. Marami tayong nalagpas ang pagsubok kahit hindi tayo magkaibigan. Wala ka bang
Pampalubag loob man lang? O sige na, kung masakit talaga ang ulo mo, titingnan ko ang pulso mo. May problema? Malapit na ba akong mamatay? Malapit na. Hindi ka na magtatagal. Buti may pambihirang gamot. Inumin mo yan para gumaling ka. Yung itim, nagliligtas. Yung puti, nakamamatay. Yung pula naman, itanong mo sa akin bago mo gamitin. Eh, para saan naman yung pula? Pulso ng isang buhay at ng isang malapit ng mamatay. Paano nangyari yun? Nung tinukot si Binibining Fuyaw, nabalisa kayo ng husto. Sa ngayon, ligtas na siya't narito na sa palasyo. Nais niyo po bang dalawin si Binibining Fuyaw? Gusto mo ako, no? Tanging ikaw lang ang makakakita sa dalaga. Katapusan na ng pinangyarihan na matindi mo siya napigilan. Hindi ako nagmamadali. Sa ibang araw na lang. Wudaga. Wala ka bang ibang naisip kundi si Prinsipe Lee eh? Hindi mo nga alam kung nasan siya ngayon. Paano mo siya hanapin na mag-isa? Patungo ako sa Hilaga, papuntang Tiansha. Doon mahahanap ko siya. Sabi mo maghihintay ka rito hanggang sa bumalik siya. Ba't mo ba siya susundan? Sinabi ko ngang maghihintay ako. Pero nasanay na akong sumusunod palagi sa kanya. Kaya hindi ko na kayang maghintay. Ayoko na. Kaya lang, napanganib ang gagawin mo. Babae ka pa naman. Paano kung may manakit sa'yo sa daan? Walang mga angahas na manakit sa akin. Akong mananakit sa iba. O ano, gusto mo na bang sumama? Sa Tiansha, puro yelo at niebe. May mga pagkain doon na wala sa Taiwan. Masaya kaya? Talaga? Totoo talaga. Sa Tiansha, palaging taglamig ang panahon. Pwede kang magpadulas o magkareta sa yelo. At laging may karne ng usa. May sorbetes din na gawa sa iba't ibang prutas. Pag natikman mo na, sigurado ko hahanap-hanapin mo yun palagi. Di sige, sama. Hindi pwede. Hindi ako makakasama sa'yo. Ba't hindi pwede? Si Fuyaw kasi. Sabay kaming umalis sa Shuanyuan. Pero ngayon nandun na siya sa palasyo. Marami siyang haharaping panganib. Hindi ko siya pwedeng iwang mag-isa. Tapat kang kaibigan. Hindi na sayang ang malasakit niya sa'yo. Ang problema ron, mahigpit ang mga bantay sa palasyo ng hari. Mahihirapan kang ilabas siya ron. Lalo na kung babae na siya ng hari. Walang problema. May naisip na akong paraan. Kaya lang, hindi ko pa pwedeng sabihin. Bahala ka. Pero basta ha, pagbalik namin dito ni Wudaga, dapat makita namin si Fuyaw na buhay. Pag nakita namin siyang pumayat o nasaktan, mananabot ka sa akin. Akong bahala. Basta, pagbalik niyo dapat may pasalubong ako, ha? Pangako. Alis na ako, ha? Yeah! Ingatan mo ang sarili mo! Ikaw rin, ingatan mo ang sarili mo. Sabik na
Pamahalan mo to, kamahalan. Isa lamang akong tagapanood. Ikaw mahusay ka nang magkunwari. Tinatawagan ang mga kalahok para maging abay ng hari. Isang pagbati, mahal naming hari! Ang mga abay ng hari, ngayon ko pipiliin. Pinatawag ko kayong lahat para tumulong sa pagpili. Kamahalan, mahalagang pagpili ng abay, kaya hindi kami maaari manghimasok. Dahil mahalaga ang pagpili ng abay, kaya ako kayo ipinatawag. Tutulungan niyo ako magpasya. Papasukin ang mga kalahok upang maging abay ng hari. Isang pagbati, mahal naming hari. Kahanga-hanga ang mga nakikita kong kagandahan. Mabuti naman. May bida na akong babae kapag nagtanghal ako sa isang palabas. Ikaw. Lumapit ka sa akin. Anong pangalan mo, Binibini? Ako po si Tangerong. Isang pagbati, kamahalan. Anak po siya ni Tang Bonyan, general na nagpatahimik sa malayong lupain. 17 taong gulang na po siya. Nagpatahimik sa malayong lupain? Kamahalan, ang general na si Tang Bonyan ang nangangalaga sa ating mga hangganan. Isa sa mga natatanging mamamayan ng Taiwan. Ganun ba? O sige, punong ministro, pipiliin kong imumungkahi mo. Mahalaga po ang pagpili ng abay. Kaya kayo dapat ang pumili, kamahalan. Talaga? Pinipili ko siya. Salamat, kamahalan! Sinong sunod? Ako po si Chen Xiangxe. Isang pagbati, kamahalan. Bumalik ka na. Opo. Ako po si UNC. Teka lang! Ba't ang dami pang natitira? Kamahalan, ang nasa inyong harapan ay ang Sige tagahilagan na, tama na. Jiang Fang,
ibigay mo sa kanya ang tarheta ng mga kalahok. Ang mga pipiliin ng punong ministro, hihirangin kong mga abay. Kamahalan, pakiusap, huwag niyo ako isama sa inyong kapilyuhan. Punong ministro. Kamahalan, isa tong karangalan para sa akin. Punong ministro, huwag ka nang magpakumbaba. Ang usaping ito, tungkol sa mga babae ng hari, ngunit saklaw pa rin ang palasyo. Kayo ang naaangkop sa lahat dahil kayo ang pinakatapat na tagapaglingkod. Kaya pumili na kayo. Sige na. Ayoko pong panghasan. Ikaw! Pag nakapili na siya, ang mga nauna kong napili, baliwala na. Mula ngayon, magpapatupad ako ng bagong kaugalian. Gamit ang ruleta. Teka, huwag kayong magurahan. Lahat mabibigyan. Hindi kayo mauubusan. Gagawa ko na marami. Hintay lang, ha? Tignan niyo, maganda ba? O sige. Itong isa, pagatian yung dalawa. Bilis! Gumagawa na si Ginoong Chu ng minatamis. Hali kayo, pili na kayong dalawa. Ito ba? Ayan, sa'yo na. Oh, ito na lang sa'yo. Sa iyo lahat yan. Sarap! Ang sarap! Gusto niyo po ba? Igagawa ko kayo ng isa. Sabi ko sa'yo eh. Ganyan nyo na tinitingnan yan mula pagkabata. Puno ng pagkamangha. At kahit tunaw na, hindi nyo pa rin magawang kainin. Ginoong Chu. Paumanhin mga binibini, sandaling pagtitiis na lang. Ang sabi ng mahal na hari, paiikutin niya na parang roleta ang jade na setro. Kung kaninong pangalan nito huminto, magiging abay niya. Ipatatawag na lang niya ang mga mapapalad na dalaga. Teka, anong klaseng pilian yon? Sa buong kasaysayan ng Taiwan, wala pang ganong kakatuwang pangyayari. Wala pang ganong pangyayari dati dahil ngayon palang isasagawa ito. At isa pa, yun ang utos ng ating hari. Kaya wala tayong magagawa kundi sundin ang utos niya. Ayun na. Nakaiinit ng ulo. 3 reyna na ang nagmula sa angkan ko. Wala pang nangyaring pilian ng abay gamit ang ruleta. Anong nakakatawa? Sabi ng iba, ang mga babaeng putak ng putak, walang laman ng utak. Ano? Hinahamak mo ba ako? Wag! Tama na! Tama na! Pakiusap, tama na! Magkakapatid na tayo pag naging abay. Kalimutan mo nang nangyari. Sino ka ba sa akala mo? Pero anak ka lang sa labas, di ba? Sa tingin mo dahil pinili ka ng hari, pwede mo na akong tawaging kapatid? Oo nga. Ang alam ko, kahit hindi napili ang tunay na anak, hindi pwedeng tawaging kapatid. Wala kang galang! Dudugo ang bibig mo sa akin! Ikaw! Tingnan niyo tong mapangit yung mukha. Kung ako may ganyan, mahihiya ako magpakita sa iba. Bakit ba? Yung labi mo. Ang labi ko maganda. Ito kaya to? Napakabuti talaga ng araw ngayon. Alam na ni Binibining Gaw kung paano mapahiya. Natupad ng sinabi niya. Huwag kang mag-alala, mas gumanda ka. Mahalagang pagpili ng mga abay. At hindi dapat ituring na parang laro lang. Kayo nang pinapapili ko, pero ayaw nyo. Eh di, ipaubaya ko na sa langit. Bahala na silang pumili.
唐吉荣、张学、尤文熙、傅家义、纳兰晶、陈相协、张婉婷、刘友琪, pasok na! Hindi ako kasama! Paano hindi ako nasama? Hindi ako napili. Sayang, Binibining Gang. Kahit na gustuin kong tawagin kitang kapatid, hindi ko na yun pwedeng magawa. Ano? Ginoo, maupo kayo. Ito po ang dating... Sabi ni Ginoong Zong, kayo nagkanulo kay Prinsipe Wenyi para yumaman. Pawang katotohanan. Ang mga sinabi sa'yo ni Ginoong Zong. Bakit niyo nagawa yan? Ginoong Yunen, nalaman niyo po ba kung anong kautusan ng hari ang nasulat 15 taon na nakakaraan? Ang prinsipeng tagapagmana, kasamang buong angkan niya noon, sa sandaling makita sila, agad silang papatayin. Sa anong dahilan? Ha? Para tuluyan na maputol ang anumang kaugnayan ni Prinsipe Wenyi sa kaharian ng Taiwan? Para burahin sa mundong mga anak niya? Papatahin ang lahat. Subalit ikaw nabuhay ka! Tama. Ako ang nabuhay. At nananatili akong buhay. Pinagkanulo ko raw ang prinsipe para akong yumaman. Kaya hinamak ako at tinawag na traidor. Subalit hindi nila ako naiintindihan. Kung hindi ko ginawa yun, kung hindi ko nakuha ang tiwala ni Chishen, paano ko matitiyak ang kaligtasan ng 2 anak na lalaki ni Prinsipe Wenyi? Nung panahong yun, nagpagkap ako nagkanulo sa prinsipe. Dahil yun ang huling tungkuling ibinili na ginagawa sa akin ng prinsipeng tagapagmana. Yun ang totoo. Kahit na masulat pa ako sa kasaysayan at sumpa ng karamihan, hindi ko magagawang biguin ang ama ninyo. Sa dami ng nakita kong dalaga, pagdating sa itsura at pag-uugali, may palagay ako na siya ang angat sa lahat. Salamat sa papuri, kamahalan. Paano kita gagantimpalaan? Ikaw na ngayon ang pangunahing abay. Salamat, kamahalan! Tumayo ka. Kamahalan. Ayon sa nakaugalian, 4 dapat ang abay nyo. Pangunahin, dangal, kawanggawa at kabutihan. Mula sa 4, magmumula ang inyong reyna. Hindi maaaring isang abay lang ang pipiliin nyo at gagawaran ng katayuan. Pero ikaw. At ikaw.
Sino kayo? Ako po si John Shue. Ang aking ama ay si John Shen, guro sa pamantasan. Ako po si Yuen Zi. Ang aking ama ay isa pong hukom sa nayon ng Nan, si Yuen Jan. Inaanak po siya ng punong ministro. Totoo? O siya, pasok kayong dalawa sa paningin ko. Ganito na lang. Ikaw, abay ng dangal. Ikaw, sa kawang gawa. Yung natitira, mga tagapaglingkod ng hari. Salamat, kamahalan. Salamat, kamahalan. Binabati ko kayo, kamahalan. Sa 4 na magiging abay, may 3 na kayo napili. Isa na lang ang kulang. Ang natitira na lang ay ang abay ng kabutihan. Kaya... Ay. Kulang pa. Pahinga na muna tayo. Sa ibang araw na lang yung natitira. Ha? Kamahalan. Ay, nakakapagod palang mamili. Jiang Fang, pahinga na ako. Ang pagpili ng abay, lubabong mahalaga. Tama na muna ngayon. Pagising ko, tsaka uli natin pag-usapan. Ha?又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病魔，若永无苍老。又怎叫花火孤身筑心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来时若秋，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱着，半生着落，着落。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来时若秋，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱着，半生着。